Okay, madamong nga salamat, Brother Edwin. Okay, so salamat sa aton moderator. Iskan nga may ginabatsyag, pero nagapagamit gyapon sa Ginoo. Amen. Praise God. Okay, before ating preaching, ating palang i-acknowledge ang ating isang deaf na member din, na baptized dito. And I'm so glad, kanina pagdating ko, nauna pala siya nung nakita niya ako sinalubong at parang gusto niya akong ihag. So, andyan si Dan Marie sa likod, ating pong i-welcome. Okay, ganon ang ating, kay Dan Marie, na-miss natin ito. Ating mga deaf mga kapatid. So, andyan sa likod. Andyan lang siya sa Purok Santos, ang kanilang bahay. And thank God, no? Hopefully, yung iba, maka-visit din balik sa atin. Although, na ang iba, nasa Gitsimani na po, salamat na nandito si Dan Marie. So, i-pray natin. And also, salamat naghabol, nag-text sa akin, Pastor, maliit kami. Kaya medyo talagang naburaw na kami, talagang pagod na pagod. Well, naintindihan natin. Pagod talaga pag na activity. Ang ating newlywed, ating i-welcome Mr. and Mrs. Roy and Trina Arakel. Ayan. Amen. For the first time, may kasama ng seatmate ni Brother Roy. Ayun, no? Kasana pag may seatmate ka na guwapa na, Kristohanon pa, mabuot pa, nga asawa. So, praise the Lord, no? Kayo dyan, hindi pa nakapagbigay ng regalo. Pwede pa, tatanggap pa rin ito sila. At hindi lang po limitado ang regalo sa mga ninong-ninang. Kahit di ka ninang, di ka ninong, pwede ka pa rin kung may puso ka na magbigay. Pwede pa rin. Okay? So, pwede pang maghabol. At welcome pa rin yan sa mag-asawa. Okay? So, ipag-pray natin ito. Okay? Nababawasan na paunti-unti ating mga young prof. Ilan na lang itong natitira? Matira ang matibay. Brother Tata, si Mike, si Ferly, si Cristel, si Brother Jimboy, sino pa? Si Axel, si Scarlett, wala ngayon si Scarlett, no? Ang medyo, okay, una sila Kim at Brother RR, and then nasundan ni GM, o sinong nauna ba? Kayo ba nauna? Sila kayo R? Kayo nauna, sinundan ni Michelle at ni Brother GM. Sunod si Gladys. Kahapon si Brother Roy at si Trina. Ang tanong ngayon, abangan ang susunod. Baka si Jonathan next year. Kuhaon daw niya si Gobernador Tamayo kaninong mo. Kag si Congressman Dinan. Grabe, no? Alright, anyway, I hope enjoy tayo mga kapatid. Hindi ko nasama, nag-chat pala si Ma'am Christine Pitorbos. Isama niyo po sa prayer ang nanay niya, si Nanay Aida Sormela, nasa Ala Valley ngayon. At complicated po ang problema ng kanyang health. Heart enlargement, mataas ang kriya, tapos may pneumonia. Tapos advice for dialysis, kay mataas ang creatinine. Tataas ang creatinine pag sira ang kidney mo. So, ibig sabihin, ang poison ng katawan mo, hindi na siya ma-filter ng iyong kidney. Kaya kailangang i-dialysis. So, magpirma daw sila ng waiver ngayon na ayaw na nilang ipadialysis ang nanay nila. Matanda na at saka financially mahirap. Kaya, sabi niya, Pastor, pag may time po kayo bukas, pwede niyo pong bisitahan si nanay kasi po mahirap na ang kanyang kondisyon. Di namin alam kung kailan. At nakita ko po yung tao na mataas ang creatinine, gadiliryo. Pag sobra na po kataas ang creatinine sa katawan, gadiliryo na. Di na niya kung ano-anong salita, di na niya maalam kung anong gagawin, naga-wild na siya, naga-seizure, kung ano. Yan ang problema pag mataas ng kriya ng tao. Kaya kayo, pag hindi kayo mag-ingat sa inyong mga kidney, sige soft drinks,
Sige, kain ng mga matataba, junk food, maaalat na pagkain, wala na tayong tubig sa katawan, mga kapatid, yun talaga ang resulta. Magkasakit ka lang sana ng iba, huwag ka lang ma-dialysis. Kaya napakamahal ang maintenance po kapag ka ang tao mag-undergo ng dialysis. At mostly sa mga taong gidialysis, hindi na po natanggal. Naging forever na hanggang namatay po. No? Bihira lang, kung meron man, bihira lang. Yung nag-stop, gidialysis na na-stop, bibihira lang talaga. Mostly, forever na. Kaya po, no, ingatan natin ang ating kidney. Mahalin po natin. Kasi mahirap po magkasakit po. Okay? So, sama niyo po sa prayer. At sabi niya, Pastor, sana po isulwining yung nanay ko, si Ilocano po yung gusto niya. Okay, so i-pray niyo po na ma-revive sana. Makatuloy-tuloy ako pagsalita ng Ilocano sa pagsulwining. Kasi yun ang gusto niya na masulwining yung nanay niya. Pure kasi Ilocana yun si Nanay Aida. Kahit mag-pray siya sa bahay nila, Ilocano. Okay? Ang mga anak niya, ginailunggo. Di marunong magsalita. Ay gusto niya na masulwining ng pure Ilocano. So magdala ako ng Bible mamaya. After lunchtime, punta po ako sa Ala Valley Bad. And yun nga, sabi, hingagawon natin. Hindi natin alam ang buhay, no? So mas mainam na malaman ang true gospel. Marinig niya po yung true gospel. Alright, so this time, di tayo magtagal. At dadako na po tayo sa ating Bible reading. At may encourage everyone to please stand. Book of Proverbs, Book of Proverbs. Okay, salamat sa Panginoon. Medyo malamig ang ating umaga. Amen? Hindi tayo masyadong nainitan. Compare kahapon, napakainit po ang sitwasyon. But anyway, we are happy na nakita natin ang kasal ni Brother Roy, Sister Trina. And of course, the most important thing ba na-share natin ang gospel. Okay, chapter 6, verse 6 to 8. Andiyan sa ating screen po ang ating text. Alright. Proverbs chapter 6 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin ang verse. Tatlong verse po, 6, 7, and 8. Ready? Go. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in that summer, and gathereth her food in the harvest. Amen. So let us pray. Lord, salamat po this morning. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon, makapagsamba, makapagpuri sa inyo pong pangalan. Ngayong umaga, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa inyo. Salamat sa buong linggo, sa patuloy mong paggabay, patnubay, pagtulong, pagprotect sa aming lahat, Panginoon. Higit sa lahat, maraming salamat kahapon sa victory po ng event sa buhay po ni Sister Trina, Brother Roy, sa kanilang union, sa kanilang big day, na sila po ay pinagkaisa po ang kanilang puso, Panginoon, sa marriage po. And I pray, i-bless you po ang kanilang marriage life, i-bless you po, Lord, ang kanilang pagsasama, at sana, Panginoon, patuloy silang maglingkod, magpagamit, at patuloy silang magmamahalan hanggang kailan niyo po sila kunin, Panginoon. And sana po patuloy silang magpagamit sa inyong gawain, dear God. Salamat sa mga ninang-ninong, and sana po magampanan nila ang kanilang papel bilang mga second parents. And Lord, this morning, sa aming scriptural reading, salamat po sa instruction, salamat sa example na sinulat ni King Solomon na makuha na namin ng pattern. Ang napakaliit po na creature, pero malaki po ang kaniyang instruction sa amin, lesson na may bigay. Be with us, Lord, and all these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. I hope, mga fathers, andyan kasama nyo yung mga anak sa tabi ninyo. Amen. Huwag nyo hayaan na malayo yung anak ninyo. Kung saan kayo nakaupo, dapat doon ang nanay. Kung kasama ang tatay, nandun. So, dapat pamilya po tayo. Alright. Now, ito pong ating binasa ay sulat po ni King Solomon. At kung titingnan nyo po, si King Solomon ay very observant po siya.
Imagine mo mga kapatid, napakaliit po siya na creature. Langgam. Ilang miligram ba ang langgam, Brad? Ang ant? Gano'n ba kabigat? 0.00. Although sa Amazon o sa Brazil, may mga tinawag silang giant ant na malaki din po sila, halos 1 inch ang laki. At sila po talaga yung mga sa forest na kahit yung mga ibang insekto ba, kaya nilang patayin, kaya nilang kainin. Pero maximum na yon. Pero sa atin dito, normal size, iwan ko kung paano natin isukatin, Brad, yung subay. Masukat ba natin? At marami pong species. Actually, ang Brad, more than 20 ang species po ng ant. Pag sinabing species, lahi-lahi ba? Variety, kumbaga sa pagkain o sa tanim, variety. Sa kanila naman, species. At marami din pong iba't ibang kulay ang ant. Napansin niyo po, mayroong pula, may itim, mayroong pagka-brown, at iba pa. No? Different sizes, different colors, at different characteristics. Pero tingnan niyo po, si King Solomon sa kanyang katalinuhan, napakaliit po, mga kapatid, na insekto, pero napansin niya, inobserbahan niya. Ano ba ang tawag doon sa mga tao na nag-study po ng animals? Pag plants, botanist. Botany po yan, the science, studying about plants. Pag animals o insect, anong tawag? Anong klase na science? Ang zoologist, ano ba yan? Sa zoo daw, sa zoo. At anyway, nakalimutan ko na, basta insects, Brad. Kalimutan ko na yung branch of science na study about insects. Kalimutan ko. So most likely, si Solomon, meron po siyang activity o meron po siyang character na observant, studious, na kahit yung maliliit na insekto, kaya niyang pag-aralan. And no wonder, mga kapatid, tinawag siya na pinakamatalinong tao sa buong mundo. Walang nauna sa kanya at wala na pong susunod sa kanya. Ganon katalino si King Solomon. And no wonder, sinulat niya ang Proverbs, panultihon. Okay? At dito po, gigawa po niyang illustration ang isang napakaliit na insekto na tinawag na langgam. Tinawag na subay. O ano pa mang tawag, ant, mga kapatid. At sabi po niya dito sa verse number 6, go to the ant, puntahan mo. Sinong sinabihan niya? Yung tao. Go to the ant, thou sluggard, ikaw na tamad na tao. At sabi niya, sluggard means lazy. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, masdan mo, tingnan mo, obserbahan mo. Sabi niya, at meron kang matutunan doon sa langgam. Consider her ways. Tingnan niyo po ang kanyang karakteristik. Pag-aralan mo ang ugali, sabi ni King Solomon, doon sa isang tao. Doon sa sluggard. Ano po sila? Verse number 7. Ano ang karakteristik ng langgam? Which having no guide, sunod, overseer, o ruler. Wala silang guide, wala silang overseer, walang nag-rule sa kanila. Subalit, verse number 8, provideth her meat in the summer, nagpro-provide, naghahakot, nag-i-store ng provided her meat in the summer and gathereth her food in the harvest. So ito po yung bagay na gusto pong malaman at matutunan ng tao mula sa langgam. Nasabi po ni King Solomon na may 4 na bagay na tayong i-consider ngayong umaga. Anong matutunan natin? Marami na tayo, I believe, narinig na ninyo before yung at mga kapatid, spider, sino pa yon? Kuni. Yun, narinig na po ninyo na preaching. Ito, focus tayo sa ant. Anong karakteristik ng isang langgam? Anong matutunan natin? Na sabi po ni King Solomon. Okay.
By the way, mga kapatid, ito po yung tinatawag niya na antenna. Yung antenna po niya, yan po yung way of communication nila. Yun po yung cellphone nila. Yun yung iPhone nila, yun yung Oppo nila sa kanilang grupo. Dito po sila nagko-communicate. Okay? Dito din sila, brad, gitawag din itong sensor. Okay? Walang ilong sila. Ang kanilang antenna, yun yung pang-detect ng pagkain, pang-detect ng enemy. Itong dalawang ito. Itong antenna na yan. So, hindi lang po yan fashion, kundi meron po siyang function. Hello, amen? Kung bakit, meron po, gidesign po yan ng Panginoon sa isang maliit na insekto. Alright. Now, una sa lahat, ang ating message is the attitude. Amen? The attitude of the ant. Yun ang ibig sabihin. So, pag-usapan natin ngayon, pag-aralan natin ngayon, anong isang attitude? May 4 na attitude. 4 attitude, 4 na attitude ng isang langgam na dapat din nating ma-adapt bilang tao. Amen? Number 1, attitude number 1, itong tinatawag na, God often uses small things to teach us big lessons. Ginagamit minsan ni Lord ang maliliit na bagay. Katulad po ng shepherd boy, si David. Pero ginamit po siya, shepherd lang, to defeat the giant. A widow's mite, yung napakaliit, napakakunti na offering ng isang widow. To show, upang ipakita, true giving, and ito naman ngayon, and to teach us about wisdom. Okay? So maliliit lang para sa atin, walang significance, pero meron siyang big lessons, mga kapatid. Kaya wag nating i-disregard. Solomon, the wisest man who ever lived, tells us to learn from the ant. So puntahan mo, obserbahan mo ang ant at meron kang matututunan. Sabi po ni King Solomon, though tiny, maliit, and often unnoticed, halos hindi mapansin, the ant is full of wisdom for the child of God. Bibigay ito sa atin ng idea bilang anak ng Diyos. Okay, so attitude number 1. Ano ang makita natin? Of course, number 1, the ant's diligence. The ant's diligence. Sabi ng Bible, verse 6, consider her ways and be wise. Bakit matawag natin ang isang ant, isang langgam na wise? Sapagkat meron siyang diligence. Anong ibig sabihin ng diligence? Pagka masipag. Amen? Pagiging masipag. Verse number 6. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise. So diligence. Ano ang diligence? Pagiging masipag. Nakakita ba kayo, Brad? Sinong nakakita? Langgam natulog. Subay natulog. Napapansin niyo po, Brad? Araw-gabi, ang sisipag nila. Maglagay ka ng pagkain. Minuto lang. Pagtalikod mo, pagbalik mo, ang dami na. Kung mayroon ng insekto na napakasipag, pag about sa pagkain, Brad, walang iba, langgam. Langgam. Sa bahay, problema namin, langgam. Sa lamisa, langgam. Bahaw namin, gusto namin kainin, pag-uwi namin, di na makain, napuno ng langgam. Kaya sabi ko kay Ma'am Vic, ilagay mo yung kaldero, lagay mo sa planggana, lagyan mo ng tubig. O ulam natin, anything na ulam, lagyan mo. Kaya pag hindi natin gawin, di mapuslan. Kasi alam mo yung langgam, marumi din yan. Kahit saan niya nagalatay-latay, kung saan-saan niya ng mga kanal-kanal, mga sulok-sulok, mga kung anong tinapakan yan. Tapos pupunta doon sa kanin mo, kakainin mo bahaw. Tapos punta ka doon, Bad. Pwede ka magkasakit. So kaya para mapakinabangan yung ulam, prutas, pagkain, dapat i-secure natin. At di natin, mga kapatid, masisi ang langgam kasi yun yung instinct nila. Na hanggat may makitang pagkain, hakot lang hakot, hakot lang hakot. Ano po yan? Sipag. Pagiging masipag. So ang langgam, ang subay, nagtuturo sa atin na dapat tayo, dapat maging masipag din.
Amen? Walang Kristiyanong tamad. Hello? O sabihin natin lahat, walang Kristiyanong tamad. Adaw, hinaaw. All together, walang Kristiyanong tamad. Ready, go? Oh. Kung sa dato paglas, bawal ang tamad. Sa atin, bawal din ang tamad. Amen? That is biblical. Kung meron mang dapat hard worker na tao, na empleyado, dapat ikaw yan, dapat ako yan, dapat tayo yan ng mga Kristiyano. Pangit mga kapatid, masagwa kapatid, na Kristiyano ka, tapos sasabihan ng amo, bulakbol ka, latoy-latoy ka, ano mo, batugan ka, pangit yan. Hindi yan maganda na testimony. Dapat tayo bilang Kristiyano, dapat manoon tayo, makilala tayo ng mga Kristiyanong masisipag. Bakit? Sapagkat tayo'y may Diyos. Tayo'y may takot sa Diyos. Alam niyo po na kapag ang mga iglesia ni Manalo, mag-apply, madaling matanggap. I don't know kung may idea kayo. Kasi para sa mga employer, itong mga tao ito, disiplinado ito. Itong mga membro sa Iglesia ni Cristo, hindi ito magrarally. Ang membro sa Iglesia ni Cristo, hindi ito mag-union. Alam yung union? Yung mga libor-libor, kilosang Mayo Uno, mga yun yung nagarally sa mga kumpanya. Yung mga Iglesia ni Cristo daw, hindi yan nagsali-sali sa mga union-union. Kaya kinukuha ng mga mall, kinukuha ng SM. At alam nila na kapag ka-Iglesia ni Cristo daw, mga disiplinado, kaya naturuan ng kanilang leader. O, kita mo? Di ba dapat baptisan na? Kung mayroon mang nona, dapat ma-hire, dapat ideal, dapat maganda ang testimony, dapat tayo ng mga Kristiyan. Kung ito nga, kulto mga kapatid, walang tamang doktrina, galing kay Manalo, alam nila ang respeto, alam nila ang seryoso na pagtrabaho, how much more sa atin, tama ang ating kaligtasan. Amen? Kaya dapat po tayo mga kapatid, mga young people, dapat tayo, mga Christians, tayong lahat, dapat tayo tularan natin ang langgam. Sundin natin ang halimbawa ng langgam na napakasipag. Yes, makukulit sila, pero ang instinct nila, wala silang ibang nasa utak, Brad. May utak ba? May utak ba yan sila, Brad? Iwan ko kung may utak ba. Pero ang nasa isip nila, walang iba. Hindi cellphone, hindi TV, kundi pagkain, 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 pagkain. Kita nyo? Yun ang nasa ulo, nasa isip always ng langgam. Wala siyang ibang nasa isip kundi mag-store, maghakot ng pagkain, maghakot ng pagkain para pag abot ng tag-ulan, winter, wala na akong aisipin, wala na siyang problemahin, kay marami siyang na-store na pagkain. Mga young lady, tingin kayo dito. Kung meron mang isang bagay bago ka mag-asawa, i-consider mo, number one, itong taong ito na aking mapapangasawa, kaya bang i-provide? Hindi ba ako magutuman? Hindi mo lang i-consider yung itsura, yung talent. Number one, masipag ba ito? Kung meron mang number one na criteria, hanapin mo ang pagiging masipag. Ang itsura, wala pulos pag tamad ang tao. Ang talent, hindi mo mapuslan pag tamad ang tao, Brad. Magutuman ka, mapasbo ka lang. Sipag, Brad. Dapat ang hanapin yung lalaki may diskarte at responsibly. Yun dapat. Di na uso ngayon ang itsura. Ang hanapin niya yung diskarte. Maraming may itsura ngayon, Brad, pero walang diskarte. Oh, libakon ko lang. Akon Biras. 2 kurso, Brad, commerce, nag-aral pa ng law. Sa MSU, nag-graduate. Pero walang trabaho until now. Asawa pa rin. Oh. 2 kurso, commerce, nakatapos ng law. Pero walang diskarte, walang hanap buhay, hindi man lang. Ever since ang aking bayaw ga trabaho sa DBP, nag-resign na lang, nag-graduate yung ibang anak. Ngayon, namatay na lang si ugangan ko. Ganon ang buhay, ganon ang gusto mong mapangasawa.
na sa halip magtulong sa'yo. Kasi ang marriage partnership yan, pagtutulungan yan. At kung meron mang dapat lalaki, dapat ang lalaki ang breadwinner, hindi ang babae. Bonus na lang ang babae, ang misis kung maghanap buhay. Pero dapat si lalaki ang maghanap buhay, hindi ang babae. Because he is the head of the home. Kakahiya lalaki ka, ikaw ginapakain. Kakahiya tatay ka, nakasabahay ka, misis mo nagtrabaho, bata mo nagtrabaho, ikaw walang trabaho, nakakahiya ka na tatay ka. Kaya sabi ni Solomon, go to the ant, masdan mo, tingnan mo, obserbahan mo, anong ginagawa ng langgam. Amen. Kaya, Christians, mga ladies, kung ang iyong bana, husband mo na lalaki ngayon, tumutulong sa iyo, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, nagtatanim, tumutulong maglaba, alagaan mo yan. Sapagkat bibihira na lang yung ganong mga klaseng asawa. Katulad sila ng diamante na napakahirap hanapin. Kaya alagaan mo yan. Amen? Kasi mga kapatid, bibihira na lang sila. Kaya swerte ka, blessed ka kung meron kang asawang ganon. At kaya lagi yung timplahan ng kape. Yung mga ganong klase, ganong mga tipong mga asawa. Yung mga asawa, wala galagaw. Diyan sa balay, nagatulong sa gawaing bahay. Mga kapatid, swerte po kayo. Amen? Ano man ang swerte, Pastor? Amen? Blessing po sila, mga kapatid. Kaya, tayo po, mga lalaki, dapat ipakita na natin. Now, yes, partnership ang marriage. At dapat ipakita natin ng mga Christian, saan man tayo mapunta, dapat masipag tayo. Bit-bit natin yan ang ating kasipagan. Pabati mayo, Biskan magkanto ka sa parinti nyo, magbakasyon ka mo, kagtamad ka mo, ang inyo batasan sa balay, dalo nyo sa parinti nyo, tulog, cellphone kaon, mismo parinti nyo mag-angal sa inyo. Siguro isa ka adlaw, okay pa. Pero maabtan ka, duwa, isa ka simana, magsilig siya na buyayawon ka. Pag puli mo, ante, puli na ko, babay, di ka na magbalik. Maluoy ka. Maliban na kung pareho ka mo batasan, batugan, tapulan. Pero kung ang imo kaduan nga parente, hindi sanay, mga utod, mahuya ka. Wala, biskan diin ka, hindi lugar ang solusyon para magsailo ka. Biskan diin ka dalhon, diin ka makadto, maablod ka pa, kung tapulan ka, way ka gid maabot sa kinabuhi. Maakig ka mo sa ako, kung maakig, bahala ka mo. Pero gihambal ko ni, by experience. Pobre ko, nagdako ko pigado. Kagway ko nagmahay, way ko naghinulsol ka na pobre ko. Way ko gibasod, ginikaran ko nga pobre sila. Maybe that is God's will. Pero pasalamat ko, gigamit ni Lord ang kapigado, kapobre na ning kabot ko. Natunan ko magsakripisyo, natunan ko mag-obra. Sa gamay pa nga edad, tungod sa kapigadohon. Kaya kung meron mang dapat hard worker, tayo na galing sa hirap. Pangit po mga kapatid, pigado ka, tapos gainarti ka, pigado ka, tapos way ka balaan nga trabaho, daw hindi match. Hindi bagay. Lalo na Christian po tayo. Ginikanan, makinig po kayo. Ang 4 years old, pwede mo nang matrain yan. 5 years old na bata, pwede mo nang turuan magtrabaho. Si Glenn, 6 years old, gina-practice ko na maghugas pinggan. Dito. Di man niya maabot, kaya taga-dirima ng, patong kadra, patong. Tindog siya. Hugas, gidi mo ko. Paano maghugas ang baso? Dre, unahon mo, tuyok-tuyokon mo ng Scotch Brite. Dre, aring smart nga dishwashing. Kumus-kumuson mo anay, butangan mo tubig, kumus-kumuson. Dre, tuyok-tuyokon mo ni Dre ha. Tapos sa guwas, tapos sa buli, tapos muna.
O, plato naman, i-rub mo. Tapos, inikutsara, isa-isahon mo. Kaya mo ning gasunod sa baba ta direct. O, amuhon mo, i-rub mo, likod, likod at tubang. Tudluan ko siya. Saan mo i-train ang bata? Saan mo i-train? Ang bata daw simento na. Ang simento, minasa, pagbasa pa, pwede mo na hulmahon, biskan ano gusto mo. Arkuhon mo, tadlungon mo, pabalabagon mo. Pwede mo na mahimo ano nga disenyo kung basa pang masa, pagtiga. Biskan masuhon mo na, Brad. Tama? Amo man ang bata. Kaya sabi ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So, i-train na to. Saan mo i-train? A child. Sa gamay pa lang. Tudluan ko siya. O, come here. Magwalis tayo. Kaya damo among walisan. Lapad among ginawalisan. Aga hapon ko gawalis, Brad. Sa balay. Damo mangga. Gamay hangin. Damo mga dahon. Pila ka mangga, 3 ka mangga puno. May mga sanga pa. Pumuligi ko. O, tapo ko na mon. O, sige, ikaw daspan. Butang mo sa labador. Ang labador, Brad, butangan ko sang lubid. Guyod-guyod doon. Para, sige, aswat-aswat. Kag dalhon dito sa habuyanan. O, sige. Amo ni pag uyat sa daspan. Amo ni pag uyat sa walis. I-train. Kaya na-train ko. Gin-train kami. Why pa ko nag-elementary, Brad? Gitudluan na kami. Maybe 5, 6 edad ko, gitudluan kami paano magtigang. O, amo ning tubig. Amo ning pag, ano sa tubig. I don't know kung amo man na sa inyo yapon. Amo na, o, pila ka, ano na, sukob na. O, amo man tubig. Amo na. Pag magbukal, amo na, ukayon mo. Tapos, siyempre, kahoy. Tanggalan mo na siya. Ha? Amo ni tanggalon. Pabagahon mo na lang na. O, hindi ka na magpasigas ang kalayo kung nagbukal ng tinigang. Oh, giamo ka mo sila nanay namon, giamo ka mo sila tatay namon pagtudlo. Pagpuli mo, kuha ka sang gabi, kuha ka sang palawan, imo nga chap-chapon. Pabukala na mo sa lata ka ribisko. Oh, lagaon na mo na. Dugay-dugay sang upa, imig sa mo upa, pagkaon ka baboy. Kung kung wala, bani ka saging, ad-aron mo, kuha ka sanggot. Pagkaon ka baboy. Busy ka mga bagay. Pero di naman yung people karon. Balaan ba na ninyong mga obra? Ha? Nag-agi ba kamo sina? Amo na sa ato mga ginikanan, kita man may nauna sa ila, tudluan ta bata ta. Tudluan ta bata ta. Hindi mo sinong, hindi pastor kay nag-agi na abi ko tong kapigado, hindi ko gusto magyan sa bata ko. Mali na, Brad. Mas nami ang bata mag-iagi sang kapigado kalisod sa training. Kaya dila sila man mangin responsabli. Hindi kay hatag tanan, provide tanan. Kung gusto nila, sakripisyuhan nila, pangabudlaya nila. Para mabalyo nila, hindi basta-basta kanya kwarta. Migo pa ta? And, anong sabi niya? Go to the aunt, consider her ways. Mga kapatid, ano makita natin sa aunt? Napakasipag. Like I said, napakasipag. Kung meron mang isang insekto na pili niyong tularan at maghigit pa, hihigit pa mga kapatid, sa langgam, I believe. Tell me kung meron pa mang hihigit. Wala na. Eh kahit ikaw, Brad, pagpunta ka sa kanila, kagatin ka talaga. Kasi akala nila pagkain ka. Oh, ganun po sila. Pag makita nila. Oh. At di nyo alam na kahit dahon kinakain nila, ginakat nila, tapos gawin nilang bahay, tapos magawa sila ng fungus, at doon magkaroon ng pagkain. The ant is a picture of hard work and what? Perseverance. Sumisimbolo po, mga kapatid, ng perseverance, hard work. It does not sleep away the day, but stays busy, gathering and building. Ganon ang kanilang trabaho. Diligent. Attitude number 1, diligence. Pagiging masipag. Kaya magulang, makinig ka. Kung ang anak mo ngayon walang alam na trabaho, ikaw ang masisisi. Sapagkat nag-fail ka sa pagturo sa kanila.
nag-fail ka sa pag-train sa kanila. Nasa atin, nasa iyo bilang magulang, ang sikreto kung paano palakihin ang anak. Kaya abnormal ang magulang na proud sila ng kanilang anak tamad. Kasi ang normal na magulang ba, hindi talaga proud na ang kanilang anak tamad. Dapat kayong mga young people, hindi na kayo nagpapalabas sa damit ninyo sa iyong magulang. Dapat kayo na mismo. Elementary pa lang, grade 3 na ako. Di na kami nagpalabas sa mama namin, kami na naglalaba. Grade 3 pa lang. Kaya dapat maging responsable kayo. Ha? Responsable na kayo sa ganong edad. Lesson, God honors diligence and condemns what? Laziness. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na magiging tamad tayo. Alright. Tingnan nyo. Minsan, ang times 10 pa ang body weight sa kanilang dinadala. Minsan times 10. Ang laki, Brad. Pero tingnan nyo po, kinakaya nila. Kinakaya. Proverbs chapter 10, verse number 4. Basahin natin Proverbs. Ready? Read. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh what? Rich. Oh, siya na tamad ay nagiging kawalan. Slack hand, tamad ay ano siya? Becometh poor. Oh, ang taong tamad nagiging pobre, pigado. Oh, ang katamaran amo daw ang gapaimol sa iya. So tama na. Di ka mag-expect na makasinso ka, tamad ka? Di ka makasinso nga magnami pangabuhi mo tapos di ka mag-ubra? Di anong gawa sa imo? Politiko, kawatan. Amo na mga tao, kawatan. Di gusto magsakripisyo. Gusto pahapos. Gusto isimani. Amo na mga taong tamad. Pero ang Diyos gusto sa ato, Brad, magtrabaho ta. Amen? Oh. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent pisan, ano Brad, ano daw? Maketh rich. Hindi man siguro magmagaranon, hindi man siguro maging milyonaryo, pero hindi ka makulangan. Hindi ka magpabigado. Nga man, kay kabalo ka, may diskarte ka, may balag nga trabaho. Diskandiin kay indasok, Brad, pwede ka mabuhi, kay may diskarte ka. Amo na dapat ang tao, di ta magbaliba, di ta magpili sa obra. Pag-graduate ko high school, first time ko obra. Dito, Brad, sa Gaisano, sa Cebu. Bagger, pakir. O sige lang. Tagpila sweldo? 1996. 95 ko na-graduate, 96. Obra ko mga abyan, 88 pesos. So sige lang, kuhaan pa boarding house. Pila na lang. Pero tiyaga lang. Oh, pakir. Trabaho. Tapos ara mga promodizer ang tawag doon. Promodizer sa mga company. Sabi ko, paano makapasok sa promo ng promodizer? Kaya mas dako sweldo nila. 200 plus, 240. Dako na to. 1996. Oh. Sino niya, apply ka sa kumpanya namon. Kung Nestle, apply ka dito. Ya, mo ba? Amo ning product namon diri. Hindi kami ginaswelduhan way kami sweldo sa Gaisano. Ang company ang amon ginaswelduhan. Ga-display lang kami, consignee lang kami diri. Ga-display lang kami sa product. Gabayad kami diri sa grocery. Hambal nila, gali. Abi ko Gaisano tagiyan ni produkto nyo, hindi. Oh. So pagkatapos to 6 months, na-enkontra ko, apply ko. Oh, nadawat ko sa IPI. Ang product sa IPI kanang efficacent oil. Mga alcohol, casino, International Pharmaceutical Incorporated. Tanan nga product ana, IPI na nga company. Oh. Pamangkot ko, mag-display, anong trabaho sa promodizer, magtataka, presyo, ibay-bio, tapos mag-order ka naman for delivery, tapos yung inventory mo, adlaw-adlaw, maghimo ka report, pila ang imo sales, tanan-tanan. Huwag mo na obra. Oh. Sige pamangkot, nakatrabaho ko sideline Jollibee, nagtrabaho ko waiter, damo nagyan. Pag-graduate ko, high school ko sa Cagayan de Oro. Himbawa ko na example mga utod. Akong klase, 4 to 10. Third year high school, alas 4 sa hapon, hasta alas 10. Bakante ko. Subdivision ang balay sa akong magulang. May aral nito mga tricycad, sikad-sikad.
May parkilahan, tag 30 pesos a day. Arkila ko, drive ko mga utod. Aga hangtod alas 12, stop ko alas 12, maki-income ko 150. Ang pamasahe ko 3 pesos lang. Makapanglibre pa ko sa classmate ko. Ga-income ko 150 a day. Gamakal pa ko bugas sa magulang ko. Ako ka pa eskwela sa sarili ko. Bayad ko 30 pesos lang ang arkila. Mga abiyan sa tricycle. Biskan kapoy. Sikad-sikad. May tisa masakyan ka, perti ka dalagko ng mga tao. Ikaw ya, payat ka. Takladon pagid. Gamabugto imong nga hawak. Grabe ka. Kilagon pa dulog. Pero may dalan nga, siyempre subdivision mo, maya mo. Tapos may mga ham pagid, damo ham. Grabe nga pamirsa mo. Pero sige lang. Kay gusto mo ba mag-ubra, gusto ka maka-income. Mga young people karon gusto nilang, Mang, Pang, why na diskarte? Puro salig. And wonder why balaan nga trabaho. Amen. Ang Bible lang sabi, but the hand of the diligent make it rich. Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do. Ano man makita mo sa imong kamot nga pwede mo obrahon, sabi niya, do it with thy mouth, might. Himuon mo sa imong kamot, himuon mo nga may gugma. Tira niyo po, Ecclesiastes. Anong karugtong yan? For no, there is no device. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Tingnan niyo po. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Wala na pong wisdom. Kahit talented ka, kung patay ka na, nung buhay ka pa, di mo ginamit yung wisdom na yan, yung knowledge na yan, walang kwenta. Kaya sabi ng Bible, ano mang pwede mong gawin sa kamay mo, gawin mo ngayon. Gawin mo ngayon. Huwag kang mag-relax, huwag kang laging bigyan ng instruksyon. Dapat be responsible. Amen? Yun dapat ng isang Christian. Dapat yun ang matutunan natin, mga kapatid, sa isang aunt. Anong attitude number 1? The aunt's diligence. The aunt's diligence, ang pagiging masipag. Pagiging masipag. Tingnan nyo yung mga taong masisipag. Sila yung mga taong mostly successful sa buhay nila. Yes, nag-sacrifice sila. At tingnan nyo po, ang kanilang sacrifice, mga kapatid, i-paid off po ng Panginoon. Okay, next. Okay? Application, be diligent. Not only in labor. Amen, church? Hindi lang tayo dito sa labor, but also in prayer. Amen? Dapat diligent din tayo sa prayer. Dapat isa sa mga bagay i-develop natin, pagiging prayerful. Okay? Sunod, worship. Dapat sa worship, diligent tayo. Yun nga, dito sa labor ba, sa trabaho, grabe ka hard worker, pero tamad ka naman magsimba. Wala pa rin kwenta. Dito ang pinaka number 1, in worship, in prayer, and in service to God. Ito yung pinaka-basic, ito yung pinaka-foundation, Brad, na dapat tayo maging masipag dito sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsasamba sa Kanya, at sa panalangin. Ito, kasi kahit anong sikap mo, kung wala kang worship, wala kang prayer, wala kang paglilingkod sa Panginoon, sayang yung pagiging hard worker mo. Dapat doon tayo, mga kapatid, sipagan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Alright. Number 2, attitude number 2. Attitude number 2. Not only the aunt's diligence, number 2, the aunt's independence / initiative. Anong sabi ng verse 7? Anong sabi ng verse 7? Having no guide. Walang ka-guide sa kanila. Ano pa? Overseer. Walang labaw sa kanila. Walang kabantay. Sunod. Walang ruler. Walang nagarol. Walang nagamando. Walang, dito, doon. Hindi po. Wala ganun sa aunt.
Lahat po sila. Napansin niyo po, walang ka-leader-leader sa mga langgam. Lahat sila nagtatrabaho. Pero meron silang tinatawag, independence. Kaya nila magtrabaho kahit sila-sila lang. Meron po silang tinatawag, initiative. Hello? Initiative. Anong ibig sabihin? The ant doesn't need constant supervision. It works faithfully without being told. Hindi na sinasabihan. Hindi na. Matik na po. Alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Alam niya na kung ano yung kanyang responsibilidad. Magulang, napakahirap po sa anak na lahat-lahat, halos lahat na oras, sabihan mo, ganito, ganito, ganito. Para kang sirang plaka. Hindi dapat ganon. Dapat katulad sa ant, alam na natin. Kahit walang nagsasabi. Pag nakita mong may dumi, kunin mo, linisan mo. Kung may nakita kayang dapat trabahuin, huwag ka na magpasabi, o ikaw, automatic na dapat. Amen. Like I said, ang ant walang utak, o kung meron man, napakaliit. Pero bakit may initiative? Bakit marunong mag-isip? Ang ant, pag nakitang may pagkain, di niya nasabihin, wala nang ruler na, oy, may ipis ako nakita doon. Kunin nyo. Wala ka na makita, Brad. Automatic na, pag nakita ni isang langgam na may ipis na patay, automatic, puntahan nila. Maya-maya, nakita mo, Brad, nagabutong hanay na. Diri. Kita mo yan? May patay na butiki, makita ka, dugay-dugay, gialsa na, ginguyod na ta, nasa sa mga subay. I don't know kung naka-observe kayo. Anything na, nagbubud ako, nung may manok pa ako, crack ko, nagbubud ako. Maya-maya, nagguruwa na itong mga pula nga subay. Nang mansig, guyod, mansig dala. Tapos, sulod sa mga buho, galinya sila, gisulod sa buho. Grabe. Walang gamandar. Walang ruler. Anong tawag doon? The ant's independence. Dapat ganun tayo, Christian. Hindi na always dependent tayo. Na pag walang nagbandar, walang gasabi, walang gagayad, di din tayo kikilos. Dapat hindi, may initiative tayo. May nakita ka, dapat trabahuin. Trabahuin ko ito. Nung di ka nasabihan ng pastor, ng somebody, take note, ang ginagawa mo para kay Lord. Amen? Para sa Panginoon. Hindi para sa tao. Hindi tayo mga politiko na kailangan ng kamera para anuhin ka dyan, lagyan ng mga likes, kung ano pang mga comment. Hindi, gawin mo para sa Panginoon. Trabahuin mo para sa Panginoon. Independence. Initiative. Minsan may makita ako dyan, kalat-kalat, wala man lang malasakit. Nakita mo yung mga ilaw natin nakabukas, tapos nagsimba, dapat may malasakit ka. Initiative, patayin ko ito. Nakita mo, gripo, nakabukas, walang gagamit, dapat initiative. May nakita ka kulang sa church, may activity ang church, tapos meron ka, dapat initiative. Amen. Independence. True maturity is doing what is right even when no one is watching. Amen. Ang tunay na mature na Kristiyano ay ginagawa ang tama kahit walang tumitingin. Tama? Kahit walang tumitingin. Kahit walang supervision, kaya mong gawin. At masaya kang ginagawa ang isang bagay. Yun dapat. Ang ant, no ruler, no overseer, no guide, yet makita natin, Brad, ang kanilang sipag. Makita natin ang kanilang initiative. Ganun po. Okay? Like I said, may mga ant cutter.
Ginadala nila, mga dahon, kinakat nila, para gawin nilang bahay, gawin nilang koloni, at marami pa. Okay? Next. Anong sabi ng Philippians 2:12? Work out your own salvation with fear and trembling. Ano pa? Colossians 3:23. Ang work out yan, ibig sabihin kasi ligtas na tayo, dapat i-work out natin. Hindi ang ating salvation, kundi dahil niligtas na tayo ng Panginoon. Dapat maipakita natin ang resulta ng ating salvation. Yun ang gustong i-point out ni Paul. Kaya sabi din niya, Colossians 3:23, and whatsoever what? Ye do it what? Heartily, from the heart, as to the Lord, and not unto men. So dapat ang ating pagtrabaho, ang ating ministry, anything na ating ginagawa is from the heart. Because when you do it from the heart, mga kapatid, you are pleasing God. When you do it from the heart, even no one will notice you. Ginagawa mo ito because in your mind and in your heart, you are doing it for the Lord and not unto men. Amen. When you give, do it for the Lord. When you do soul winning, do it for the Lord. Amen. When you sing, do it for the Lord. If you are a choir member, do it for the Lord and not unto men. Because God will be pleased. Proverbs 10:4. Anong sabi, Brad? He becometh poor that dealeth with a slack ito. Kulang ng L. Slack hand o tamad na kamay. But the hand of the diligent make it rich. Yan na yung natin kanina. Alright? Okay. Application, don't wait for others to motivate you to serve God. Be self-motivated by, for Him. Amen? Di na dapat somebody mag-motivate sa iyo. Ikaw na mismo. Ikaw na mismo. No, i-motivate mo yung sarili mo na magpagamit at maglingkod sa Panginoon. Alright, the third one. Apat lang ito. The third one. Attitude number 3. Attitude number 3. What's attitude number 1? The ants diligence. Attitude number 2, the ants independence / initiative. And the third one, attitude number 3, provided the ants preparation. Sabi ng verse 8, provided her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. So yan po, mga kapatid. What is that? Preparation. Preparation. The ant knows that winter is coming. A time when food will be scarce. So, it stores up in advance. Ibig sabihin, ang ant, meron siyang anticipation. Na-foresee niya, nakita niya ang future. Na hindi forever magandang panahon. Hindi forever summer. Time will come, there will be a winter. Winter, taglamig, tag snow. That's why ang nasa isip po, mga kapatid, na dapat ako mag-prepare ngayon so that pagdating sa panahon na tag-ulan ay hindi ako magutuman, sa halip, meron ako makakain. What is that? Preparation. Ang mali sa Pilipino, sige lang spending, walang saving. Pag may pira konti, gasto ka agad. Gamit ka agad. Walang pakialam kung ano pa para bukas. Ganon ang mindset ng tao. Dapat atin din pong educate ating sarili na marunong tayo ng saving. Alam niyo po, malabing bagay po yung saving. Kahit 20-20 lang yan, 20-20 lang per day. Pero di mo manotice, isang taon, libo din yan kung maano mo. Si Clint Brad, gibilhan ni mami niya ng piggy bank. Yung plastic lang god na baboy-baboy. So, gilagay niya ang piggy bank, gisabihan ni mami niya, this is your piggy bank. Okay? Daddy and mommy will give you coin. So, anything you receive, put it in your piggy bank. So, tagaan ko siya, Jess. 5. Ginabutang niya dito. So, happy siya. Daddy, look. Ano niya na daw? Kay heavy na daw. Heavy na.
So, gina-train naton. Amen? Bisan ginagbay sa balay, ang akon ba, kanang mga 20 karon nga coin, 20 ba? Karang bago. Oo. May ara man ko akon alkansya, taga 20 lang. Kung may 20 ko, pagkuot ko, say, paghambiwan ko 20, taguot ko na. Pag abot sa balay, ihulog ko sa akon nga, katong gibakal ko sa KCC lang nga lata-lata. Tapos, muna ka, o di mo na mamalayan, matunga mo. Uy, matuig na, Brad. Bilangon mo, abot po 3,000 sa katuig. Oh. Saving, ginagmay lang. Kasi di natin ang alam ang emergency. At least kung merong emergency, wala ka talagang pera, walang magpahiram sa'yo, wala kang opsyon, at least meron. Meron ka kahit pa paano. Minsan para ba may lapitan ka, ma-offend ka pa, ay wala. Puntahan mo, wala, puro balibad. So it's better na lang, may sarili ka, at least kahit kunti-kunti. That is preparation. Katulad, sabi ni King Solomon, tingnan niyo ang ant. Anong ginawa ng ant? Sabi niya, provided her meat in the summer. Nagpro-provide siya. Kaya meron tayong story, si Langgam at Tipaklong. Di ba? Very famous yan sa elementary. Si Langgam at Tipaklong. Si Tipaklong, hala, sige lang, laro. Sabi niya, Langgam, halika dito, laro tayo. Sabi niya, hindi muna. Sa bakit? May gagawin ako, maghanap ako ng pagkain. Saka na lang yan. Mag-enjoy muna tayo kay summer ngayon. Ganda ng panahon, sayang. Sabi niya, ay hindi, ikaw lang. Hala, si Tipaklong. Hala, sige, laro si Tipaklong. Enjoy siya. Mga kapatid, tumagal. Hindi nagtagal. Nagdating yung ulan. Tag-ulan. Ngayon, doon, si Langgam, nandun sa kanyang sopabed. Kaon-kaon doon. Pag ganun-ganun pa, manood ng TV, manood ng Netflix. Maya-maya, ganun si Tipaklong. Ayo! Minugsa ni Langgam. Sino? Oy! Tipaklong, anong problema? Gakurong-kurong na siya. Maawa ka. Papasukin mo ako, Langgam. Tapos gutom na gutom ako. Anong sabi ni Langgam? Di ba sabi ko sa iyo? Di ka kasi nakinig sa akin. Moral lesson, amen? Ganun din sa atin. Kung ang Langgam, walang utak, marunong mag-prepare, marunong ng storage, mag-store ng pagkaon in advance, how much more sa atin? Di ba mas may utak tayo kaysa Langgam? Kaya dapat mas wise pa tayo sa Langgam. Kung ang Langgam, napakaliit ang subay, marunong mag-store ng pagkain, the more din tayo. Kalukoy po nakakahiya, Kristyano ka, sige ka lang panghingi sa ibang kapatid mo, unbeliever pa. Abi, pahulamata dra. Tagatapos naman, iba naman, may kuhan ka diha, may duha ka kagatos. May pigado, ko ba? O sa sunod naman, pakaisakas, may kuhan ka dra, may 3 ka kagatos. Anoon mo? Napigado, ba? Way ko, nung bakal ka kuhan ba? Bugas? O kalain na siya ka testimony? Na Kristohanon ka, ikaw nagpakilimos ka, sige ka. Well, siguro, pag emergency talaga, pero yung always na, pangit yun, kahit kapatid mo, magsawa din yan. No, sige ka lang ka. Migo pa ta, Brad? Pangit na testimony. Di bali na tayo ang hiraman. Hindi lang tayo na laging pang ganun-ganun. Ay, anong klase mga baptist naman? Tapos di pagigabayan? Tapos ang balaga, kapila ka na, naman ligad mo lang, nandoon ka gato, sabi mo, wait, pag-arit, tumabalik mo sa akon, subong babalik ka naman. Bawdi namin ang testimony, Brad. Kaya dapat, habang meron tayong PD, Brad, hindi puro gasto. Isibis mo naman, maglaan ako, itabi ko ito, iano ko ito para in kaso emergency, meron ako magamit. Kahit kunti lang, hindi po mabigat ang 20 pesos a day. O sabihin natin, 10 pesos. Ilan yung makain mo minsan sa isang linggo? Gasto-gasto lang, di mo na malayan ba? Nakabot na 500, 5 kagatos, huwag ka nang kabantay. Ay, nakuot mo. Samantala kung gisibing mo to, tama? Preparation. Hindi kwarta ka, cellphone ka agad. Amen? Kaya may nakita ka ito nga bago naman nga cellphone. Lalo na karon December. Ara naman damo nga sale. Wag.
May pira ka, o bili ka ng kambing. Tama. Don't you know, Brad? Preparation yan, saving yan. Kambing, magbata na. Oh, di ba naku naka-blessing? O kung may pira ka, bili ka ng baka. O si Ma'am Joy, ginabinta niya yung baka niya. Pero di kaya. Ang presyo. Buntis na ba? Oh. Preparation. At least kung emergency, kung wala talaga, pwede maano. Hindi kay bakal kakadayon raptor. Pila maintenance sa raptor karon? Pila brad magpa-PMS halos sa raptor? Halos kadalagan ka abot 30. PMS pa lang yan ng raptor. Imagine. Pila ang tire? 18,000. Isa lang kabilog tire. Sa raptor, 18,000. Is it worth it ba? Dili practical. Wise. Is that wise decision? Liability yan. Kung di man lang kailangan, wag. Why not mag-invest ka sa lupa? Mag-invest ka sa ibang bagay nga ga-generate. Hindi ka agad yung Be wise. Amen? Katulad po ng ant. The ant knows that winter is coming, a time when food will be scarce, so it stores up. Ang SS, preparation yan. Ang PhilHealth, preparation yan. Ang pag-ibig, preparation yan. Kaya wag niyong i-miss, wag niyong i-take for granted yung mga ganon. Kaya ikaw din yan makabenefit someday. Nung nagtrabaho pa ako, may SS. Nung wala na akong trabaho, na-cut off. Nagpunta ako SS. Pagbalik ko dito, Sir, pwede ako maghingi ng statement ng aking contribution. Ito. Sabi ko, ang liit lang pala. Sir, pwede ko i-continue? Yes. Magpili ka dito sa bracket. Self-employed lang ako, sir. Sige, pili ka dito. Anong kaya mo? Gituloy ko ngayon aking SS Brad. Medyo malaki. Tag 1 to per month. 1 to. Sige lang, ginabawi ko. At least pagdating sa maturity period, at least mapakinabangan. Preparation is important. Amen? Anong nangyari sa Cebu? Bakit maraming patay, Brad? Despite, Brad, sa ang dami ng information, there is a typhoon, super typhoon will be coming. Anong ginawa sa mga tao? Hindi sila nag-prepare. Akala nila, kaya ang sabi nila, never pa nangyari na tumaas, ganun kataas ang baha. Never pa nag-overflow. Yun ang thinking nila. Gabase sila sa history. Hindi na yan history ngayon. Kasi grabe na ang baha ngayon. That's why, mostly sa mga tao na nawas out, mostly sa mga tao ba namatay, yung mga tao malapit sa sapa na hindi nagbakwit. What is that? They did not prepare. They ignore the preparation. Na kahit ang Pag-asa, ang mga radio station, ang mga Facebook, nag-warning na, super typhoon, torrential rain, grabe ang bagsak ng ulan. Di sila nakinig. Ganon din dapat sa atin, preparation. Number 1, spiritual preparation. Are you saved? Are you really saved? Make sure you are saved. Kahit pag nag-rapture kapatid, tapos di ka saved, mabilin ka na. Wala nang chance, mga kapatid, na pwede ka pa. Walang second rapture. Only one rapture. Kaya siguraduhin mong save ka. I-make sure mong relationship mo kay Jesus Christ. Huwag kang magbase sa feeling mo, na feel mo parang save ka. No! It's not the feeling. It is the Word of God. Kaya base, ga-assume ka lang. Kasimba ka. Ga-assume ka na kay okay ang feeling mo. No! It is only by believing, trusting the finished work of Jesus Christ. Anong sabi niya? Amos 4:12, prepare to meet thy God. There is a preparation. Namatay si Enrile at the age of 101. Grabe nga edad, Brad. February 14, 1924. Napatay, lately lang, November. Friday, Thursday, 2025. Pinanganak 1924. Namatay 2025. 101 years. Grabe. Centennial.
Sa time ni Ferdinand Sr., nag-serve na siya. Panahon ni Cory, panahon ni Marcos, panahon ni Estrada, senador, panahon halos tanan lahat na presidente until ngayon sa junior. Lahat nadaanan niya, brad. Grabe nga edad. Pero ang tanong, brilliant, very smart na tao. Pero ang tanong, brad, kumusta ang kaluluwa? Magsabi ba si Lord, ay, dito, Senate President ka pala. Ay, senador ka pala ng Republic of the Philippines. Dito. Walang VIP. Walang ganun, walang pakialam si Lord sa posisyon mo sa mundo. Kahit sino ka pa dito, wala siyang pakialam doon. Pag wala kang relationship sa Kanya, pag di ka naniwala sa gospel, walang pakialam si Lord. Impyerno ka. Kasi wala sa status, wala sa posisyon. Kaya praise God, nakilala natin si Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Are you prepared na? Are you prepared anytime kunin ka ni Lord? Amen. Matuwag muna ngayon kay mag-asawa pa si Jonathan. The wise prepare for the future, both in this life and for eternity. Anong sabi doon, Brad, sa Luke 17, yung the fools, yung the fool? Drink, eat, and be merry. Inom, kaon, at magpakasaya ka. Pero anong sabi ni Lord? Thou fool, this night I require thy soul. Akala niya forever siya. Akala niya, Brad, walang kamatayan. Kasi marami siyang naimbak na pagkain, marami siyang na-store na pagkain, marami siyang kayamanan. Pero sabi ng Diyos, thou fool, this evening shall I require thy soul? Kukunin ko yon. At sabi niya, sino pwede makapagpigil? Wala. Sapagkat siya, Brad, ang kanyang preparation only in this life, only in this earth. Ang atin, Brad, both here and there. Amen? Both here and there. Dapat mayroon din tayong preparation for eternity. Kaya sa mga hindi pa ligtas, please, dapat ka maligtas. Amen? Nagmakaawa ko. Be saved today. Sabing bisita, be saved today. Believe Jesus Christ. Believe the gospel, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Amen. For you to be able to be prepared. Walang iba, hindi religion ang preparation. Hindi baptism ang makaprepare sa iyo. Yung iyong relasyon kay Kristo. Iyon ang makapaprepare sa iyo, kapatid. Amen. Proverbs 30:25. Let's read, please. Proverbs 30:25. Ready? Go. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Hindi sila malalakas, hindi sila malalaki ba na mga creature, pero ano sa kanila? Yet they prepare their meat in the summer. Ikaw, mas malakas ka pa, Brad, kaysa langgam. Kaya wala kang dahilan na hindi mag-prepare. Sabi ko kanina, Amos 4:12, prepare to meet thy God. One day, haharap ka sa Diyos. Kapatid, haharap ka sa Diyos. Haharap tayo lahat sa Panginoon. Kaya dapat prepared tayo. Prepared tayong humarap sa Panginoon sa judgment, mga kapatid. Alright. Okay. Fourth and last, amen? Isuksok na sapatos, ang sandal, i-ano na kay number 4 na. Okay, application, be prepared spiritually, salvation today, not tomorrow. Be prepared practically, manage time and resources wisely. Ano bang meron ka ngayon, i-manage mo wisely, mga kapatid. Para, Brad, hindi lang ikaw makapakinabang, yung next generation mo, maka-benefit pa rin sa bagay na meron ka ngayon pag iningatan mo po yan. Amen. Okay, number 4 and last. Attitude, number 4 and last. The ants, cooperation. Amen? The ants, cooperation. Isa sa mga karakteristik ng ant, hindi lang siya masipag, kundi nag-cooperate sila. Bakit po? The ants work together for common goal. Ano? No jealousy, no competition, only teamwork. Yun yung maganda.
Di ba? Napansin niyo po, yung ant ba, nakakita sila ng ipis, Brad. Mag-report ka agad sa isa. Punta ka agad. Tapos wala silang credit. Oy, kadali lang. Ako ba yan nakakita? Ako ba yan nakadiscover? Dapat bigyan niyo ko ng recognition, ha? Hindi naman sabi ng isa, oy, ako ba yatong nagbutong mayo, pasulod sa muho? Wala. Kanila, trabaho lang sila. Ala. Ang isip nila, madala nila. Ang isip nila, ma-store nila itong pagkain. Wala silang pakialam kung sino yung doon. Equal sila, lahat sila may contribution. Ang kanila, makuha nila yung goal. Ang kanila, Brad, teamwork sila. Wala silang pakialam kung sino yung limelight, sino yung... Wala. Napakaganda sa anto. Amen? Napakaganda. Dapat ganun tayo. Kung ang ant, mga kapatid, walang silos-silos, walang jealousy, walang inggit sa kanila, walang competition. Dapat ganun din sa mga Christian. Ang ating goal, isa lang. Teamwork. Ma-accomplish natin for the glory of God. Wala tayong pakialam kung sino ginamit. Praise God, ginamit ka, ginamit ako. Pero at the end of the day, to God be the glory. Amen. Ganon. Di na tayo after doon sa recognition. But, cooperation. Lesson, God's people must work together in unity. Kita mo yan sila? Lahat sila? Kahit animated lang yan, pero makita mo, Brad, enjoy sila. Ano itong ginapasaan sa isa? Ice cube? Grabe. May ice cube ba? Hamakon mo na. Basi may aras siya giprepare to nga beer, Brad. o 4 kantos. Ang unaga, matumato siya ka, bitbiga, Anong sabi ng 1 Corinthians 12:12? For us the body is one and not many members. Isang katawan, ang daming members of the body. Isang katawan pero iba-ibang parte. At itong parte na ito dapat mag-work together. Hindi pwede sabihin ng kamay na hindi man ako ang paa, hindi ako mag-work. Hindi pwede sabihin ng paa na hindi man ako ang kamay, hindi ako mag-work. No, lahat po siya dapat mag-function. Psalm 133 verse 1. Basahin natin lahat. Ready, go. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So sabi ng Bible, pleasant and good. Good and pleasant. Ang Ang mga brethren, ang mga kapatiran who dwell together in unity. Amen? So dapat united tayo. Liberty Bible Baptist Church, dapat mga members united. Mga men united, mga nanay united. Amen. Kung anong namitingan natin, united, wala na si kontra-kontra. Kalain ng simbahan nga may damo pa mag-upos. Damo magkontra, dapat kumpara sa Ginoo. Dapat, yes, pastor. Amen, pastor. Dapat ganun. Pagbuluhaton sa Ginoo. Church, may thanksgiving tayo. Amen, pastor. Praise the Lord. Hindi na magkumod-kumod, contribute naman kita. Para na sa Ginoo. Dapat excited tayo. Amen? For the glory of God. Nagtutulungan tayo. Kahit kunti lang tayo dito. Pero kung meron tayong unity, meron tayong cooperation, malaki po ating ma-accomplish. Amen? Ang ating commitment, Brad, yung ating stewardship, 600 plus. God willing. Pero yung 600 plus, malaki na yung ma-accomplish. For example, 300 para sa ating solar panel. Meron tayong extra 300. Makapagawa pa tayo, makaproject pa tayo. Baka makadahan-dahan tayo second floor nito. I-lightweight lang natin. Di ba? Pwede natin second floor yan, Kasi I'm praying, sana maka-kinder tayo dito. Magkaroon tayo ng kinder school. Di ka ba masaya doon? Ano bang pwedeng ma-project natin dyan? Sa ating extra na commitment, sa ating stewardship, commitment, kung mabigay natin lahat. Amen?
Para sa atin yan, tayo ang makinabang. Kaya dapat ating suportahan. Amen? Cooperation, Brad. Sabi ni David, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Cooperation. Cooperation is very important. Nehemiah, mga kapatid, kanya po natapos ang wall of Jerusalem in 52 days because they have the mind to work. Sa pamilya, kailangan cooperation. Kailangan ng teamwork. Amen? Sa kumpanya, bakit team building. Kaya kailangan ang cooperation. Every head bow, every eye close. Tayo po'y tumayo. Panginoon, salamat this morning. Salamat sa apat po na attitude ng isang ant. Naming natutunan ngayong umaga na Lord, ang isang subay, isang ant, meron siyang attitude na napakasipag, diligent. Meron siyang attitude na may initiative, na kahit walang nagdidikta sa kanya, kahit walang nagmamando sa kanya, kaya niyang gawin, Lord. And higit sa lahat, salamat, Lord, na ang isang ant, meron siyang preparation. Kailangan niyang mag-prepare para sa summer na hindi siya magutuman, hindi siya makulang, Panginoon. And higit sa lahat, natutunan namin, Lord, ang kanilang cooperation. They are so united. Walang nag-away-away sa kanila. Wala silang pakialam kung sino ang credit, Panginoon. But they were all united. Lord, this morning I pray. Salamat po sa mensahe. Salamat sa halimbawa po na ginamit niyo po ang langgam na napakaliit po na insekto. Subalit, Panginoon, napakalaki po ang kanyang lesson na itinuro po sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat na matutunan namin ang ugali ng isang langgam. Na masipag kami, may preparation kami, may cooperation kami. At higit sa lahat, meron kaming initiative. O God, kapag ka meron yan sa amin, hindi po malayo. Aasinso kami. Hindi po malayo, i-bless niyo kami, Panginoon. Kaya this morning, it's my prayer na tulungan niyo kami, ilapit namin aming sarili. Hindi namin kaya ito, Panginoon, kung wala ka. So sa inyo lamang nakasalalay ang lahat na ito. Tulungan niyo kami, huwag kaming maging tamad. Sa halip, maging masipag kami, Panginoon. Maging masipag kami sa paglilingkod sa inyo, masipag kami sa prayer, masipag kaming pupunta ng simbahan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Ama. And I believe, Lord, masiyahan po kayo, matutuwa kayo kapag ipinapakita namin ang aming sipag. O Lord, ngayong umaga, himukin niyo ang aming puso. Painitin niyo ang aming puso, Panginoon, na kami, Panginoon, Ama, ay maging pang kaaya-aya, katanggap-tanggap ang aming paglilingkod sa inyo. Salamat sa lesson na ito, ginamit niyo ang napakaliit po na insekto, langgam, pero malaki ang naitulong sa amin. Maraming salamat, Ama, Panginoon. I-bless yung mga tao ngayong umaga. Lord, even this invitation. As you bow your head and close your eyes, Christians, kung naintindihan mo ang mensahe, at na-bless ka ng mensahe ngayong umaga, nakipag-usap ang Diyos sa iyo, na Lord, Pastor, salamat po, na mayroon pa akong mga bagay na dapat kong improve sa aking sarili about preparation, about cooperation, about diligence. Pastor, please pray for me. Brad, I'm happy. Sister, I'm happy to pray for you. You can come to the altar and we can pray together. Amen? If God is talking to you, if the Holy Spirit is working in your heart this morning, at na-bless ka sa mensahe, why don't you come to the altar and pray and kneel down? Pastor, please pray for me. Salamat, Pastor. Na-remind ako this morning na walang ibang sikrito po ang pagiging masipag, magtrabaho, and tutulong po kayo sa amin. Amen? Come to the altar. Estudyante ka, dapat ka maging masipag, huwag kang maging bulakbol. Hindi ka asinso, hindi ka aangat, hindi tataas ang grado mo kapag ka bulakbol ka na estudyante. You need to work hard. You need to work hard and come to the Lord. Amen. Amen. Salamat kayo.
Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat muli sa inyong biyaya, sa iyong pag-ibig po sa amin. Higit sa lahat, salamat sa inyong salita na patuloy, Panginoon, na nagbibigay po ng payo, nagbibigay ng instruction sa aming mga buhay. Salamat ginamit niyo ang langgam upang kami ay hamunin, bigyan ng reminders, bigyan ng mga instruction na kung saan need po namin, Ama. Ngayong umaga sa mga tao, Panginoon, members of this church who came forward, you have seen their hearts, you have seen their motives. I pray for them, anumang bagay, pinag-pray nila, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging masipag kami, maging responsable kaming Kristiyano sa inyo pong harapan. Pag-ibayuhin pa namin, Lord, ang dapat namin i-improve. At huwag kaming mag-settle down na kontento na lang sa bagay na ito. Sa halip ay aming pang i-improve. Sapagkat there is blessing, Lord. There is still room for improvement. Maraming salamat. Basbasan niyo, Lord, kaming lahat. And sa aming paghiwalay, pag-uwi, ingatan niyo kami. At tulungan niyo kami, ang mensaheng ito, mabaon namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen at amen.